Praise God. Okay, so last Sunday po ay tinapik po natin yung parang patuloy pa rin ng church growth. Ano po? Parang naalala ko yung sinabi ng Panginoon, ibinibigay ko sa inyo ang susi. Anumang talian ninyo sa lupa ay tatalian sa langit. Anumang kalagan nyo sa lupa ay kakalagan sa langit. Alam naman natin na ang context noon ay yung sa mga kausap niyang mga alagad. Pero nais kong kuhanin doon yung susi. Alam nyo sa buhay natin, yung gospel, kung bakit napakaganda na ito ay maging maliwanag at lubusan nating makita yung ganda noon dahil doon nakapaloob yung pagmamahal at puso ng Diyos sa atin. Yung kanyang kaisipan at para makita natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos ay nandoon sa mabuting balita. So, yun yung pinaka-susi. At naalala ko rin yung sinabi doon sa Matthew chapter 16 verse 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Nice kung makita ninyo dyan yung and the gates of hell shall not prevail against it. As nasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades. So yun po yung gates of hell dyan ay pintuan ng Hades. At yun pong Hades po dyan, kasi sa English ay hell, hindi po yan yung hellfire. Yan po ay grave, libingan at kamatayan. Ang sabi dyan, and the gates of hell, yung pintuan ng Hades ay hindi na magsisipanaig laban sa Kanya. Laban sa church, laban sa mga believers, laban sa mga bawat isa sa atin na mga nanampalataya kay Kristo. Yun daw, pintuan ng libingan o kamatayan ay hindi na magtatagumpay. Yun ang pinakapangarap ng Diyos. Tayo nga po ay magkaroon ng eternal life, buhay na walang hanggan. Sabi ko nga kahapon po, meron po akong kinounsel na ikakasal. Sabi ko, ang pangarap ng mag-asawa ay yung kanilang, lalo na pagbuo ng pamilya, is maging maganda hanggang sa kanilang pag-edad. At yung kanilang, ang inspirasyon ng mag-asawa ay yung kanilang mga magiging anak o supling ay maging successful. Kaligayahan ng magulang yon. Kaya lang ang mabibigay ko sa inyo, kasi almost lahat ng pumapasok sa relasyon, pagbuo ng pamilya, generally, yun ang pinakapangarap. Wala kang makikita na hindi yun ang hinahangad. Kaya lang ang sabi ko, ang maipka-counsel ko lang sa inyo, kasi marami, hanggang doon lamang ang pananaw para sa kanilang mga anak, maging maganda ang buhay, maging malusog, malakas, at maging maganda ang kinabukasan. Kaya lang na meron ka kung minsan napapabayaan, at ang napapabayaan nga ay yung pinaka-blessing talaga ng Diyos. Binanggit ko sa kanila yung Ephesians 1:3 na ang blessing na binigay ng Diyos ay yung sinasabi na He had blessed us with all spiritual blessings. At yung mga bagay na spiritual ay hindi nakakonect sa physical. Kasi sabi doon sa John 6:63, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kasi 'di ba, yung context kasi nung John 6:63, pag binasa mo yung mga bandang unahan, ni-rebuke niya yung mga Hudyo na sumusunod sa kanya. Dapat sana hinahanap lang ni Jesus ay marami siyang mawin na mga tao. Hindi niya dapat ni-rebuke yung mga Hudyo na sumusunod sa kanya. Kasi nakita ni Jesus na they are only after doon sa nakain nilang tinapay, 'di ba, at isda. Kaya sabi ni Jesus, sumusunod lang kasi kayo sa akin dahil sa pagkaing napapanis at nasisira. At ipinapatungkol ng Panginoon doon na huwag lamang sa material at physical na bagay. Although, concerned din ang Panginoon sa kanila na sila'y nakitang nagugutom, kaya gumawa siya ng himala at nagpakain. Pero yung mga himala na yon, ang purpose ni Jesus is para lamang mawin niya yung kanilang puso't isipan na sila ay magtiwala sa mga itinuturo pa niya. Kasi ang pinaka-agenda ni Jesus kung bakit mayroong signs and wonders at maging sa mga Hudyo noon sa lumang tipan ay para maniwala sila sa instruction ng Diyos. At ang pinaka-agenda ng Panginoon, yung sinasabi niya dyan na sumunod kayo sa akin hindi lamang sa pagkaing napapanis at nasisira, kung hindi dahil gumawa kayo dahil sa buhay na walang hanggan. Eh sabi ko sa kanila, yan yung namimiss. Masyadong nakapokus ang maraming mga tao sa pangarap na hindi naman masama. Pero kung titingnan mo, sinabi din na Jesus sa mga Hudyo na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ang kingdom nga ng Panginoon po ay heavenly and spiritual.
Kaya lang nahirapan silang maunawaan agad, even yung mga alagad na kausap ng Panginoon, na may siguro matadaanan natin, na sinabi na ni Jesus na kinakailangan siyang magbata at ibigay sa mga hentil at siya ay papatayin at mabubuhay sa ikatlong araw. Pero sabi doon, hindi man lang nila naintindihan yung mga sinasabi ni Jesus patungkol doon sa mangyayari sa kanya. So ibig sabihin, dahil nga ang mindset nila noon ay nakapokus lamang sa physical and material blessings, kaya hindi nila nakukuha yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya nung bandang huli, sinabi nga ng Panginoon na gumawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis at nasisira, gumawa kayo dahil sa buhay na walang hanggan. And at sabi doon sa John 6:63, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu yung nagbibigay ng buhay. Parang sinasabi ni Jesus na ito yung aking layunin. Tapos sabi ba sinundan doon, the flesh profiteth nothing. So, pinaraan ka niya na yung laman, walang ano man kayong papakinabang kasi temporal lang yan. Sabi ko doon sa mag-asawa, agree ba kayo na ang lahat ng bagay ng physical material ay temporal? Sabi nila, opo. Kaya nga, yun ang pinahahalagahan ng Panginoon, yung mga bagay na espiritual. Kaya sabi niya, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. At yung buhay doon ay eternal life. Kaya sabi ko, ito lang yung pinaka-the best na counsel na magagawa ko. Kasi marami at halos lahat, even kahit hindi nga mga Kristiyano, pinaghuhusay ng maraming mga tao halos sa buong mundo na maging maganda yung pamumuhay kaya nga ang teknolohiya ay nagpa-progress. Nakakalungkot lang yung spiritual life naiiwan. Hindi nagpa-progress. At marami sa bilang ng mundo siguro nakikita ninyo na hindi pinagkakaabalahan itong ating mga pinagkakaabalahang mga bagay na espiritual. At ang nakalulungkot, kung nasa journey na nga tayo ng ganitong pananampalataya, pagkatapos ay nagpapabaya pa tayo, yun ang nakakalungkot. Diba? Alam niyo, ang salita ng Diyos, ang kagandahan, sabi ko nga last Wednesday, dito mo madidetect, parang dito mo madadiagnose, kung isang doktor, madadiagnose ng doktor kung ano yung sakit, kung ano ang problema, kung ano, saan ka nagkulang, kung ano yung hindi mo natitake, at kung ano naman yung sobra mong tinitake, kaya nagiging resulta, nadadiagnose nila, ito yung nagiging problema sa kalusugan. How about sa spiritual life natin? Yan ang isang napakagandang tanong. Sabi ko, kung matutunan lang talaga natin na maging nagsasaliksik tayo ng kasulatan, nagbabasa, nagtsatsaga tayo, madidetect natin kung tayo nga ay nasa Panginoon. Di ba? Yung hamon ni Pablo do sa Corinto, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Diba? Paano mo masisiyasat ang sarili mo at masasabi mo na born again talaga ako, ang Holy Spirit talaga nasa akin? Yung bang gaya-gaya ka lang or nagiging positive thinker ka lang na sinasabi mo na ligtas ka? O ang pinakamaganda is dahil ang source ng iyong paniniwala ay ang salita ng Diyos. Kasi nakakalungkot. Marami ngayon ay madiditik mo sarili mo, madiditik mo yung kasama mo sa bahay, sa sambahayan mo, madiditik mo hindi para hatulan sila, kung hindi para magkaroon tayo ng lalo pang pasanin na Panginoon, ipag-praise sila at ipakita yung magpatuloy tayo sa pananampalataya at no matter what, i-share ko yung pinaka-the best na magiging katulong mo. Sabi ko nga doon sa mag-asawa, ano yung the best na magiging isip ninyo para sa maibibigay mo sa iyong anak? Maibibigay ni lalaki doon sa kanyang asawang babae at si asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Walang iba kung hindi ko talagang sinasabi ng isang pumapasok sa relasyon na dapat ang sandigan ng ating relasyon at ng ating pamilya ay ang Diyos. Diba? At yan po'y halos lahat sinasabi. Pero para masabi natin, madetect natin na talagang tayo ay nasa sandigan ng Diyos, walang iba ito kundi yung kanyang salita na tinetreasure at pinapahalagan at talagang binibigyan ng pinakamataas na authority ay ang salita ng Diyos. Ito yung church growth. Kagaya ng sinabi ko nga last Sunday, yung church is group of believers, mga mananampalataya kay Kristo. Tayo ang katawan. The church is the body. Ang church parang katawan ng tao. So, kung ikaw ay body of Christ, sino ang ulo? Sino ang head? Si Christ. So, kaya sinabi ng 1 Corinthians 2:16, for who had known the mind of the Lord? Paano mo malalaman ang pag-iisip ng Diyos? That He may instruct him para tayo ay ma-instruct sa buhay, sa lupang ito, habang nabubuhay ka, alam mo yung kanyang instruction. Diba? Pagka talagang nasa atin ang isipan ni Kristo, sabi niyan, we have the mind of Christ. At ang mind ni Christ ay pag-ibig para sa taong nilikha niya. At makikita ng isang tao na
Kahit ano itsura mo, kahit ano level ng buhay mo. Kasi ang blessing niya, spiritual blessing, ay mahal niya ang bawat isa, walang itinatangi, pantay-pantay ang kanyang pagmamahal. Nalalaman mo kasi sa salita ng Diyos. At dito tayo ipinanganak. Sabi ko nga, naging body of Christ ka, na born again ka, born in the Spirit. Kaya ang focus talaga nito is spiritual. Kaya maintindihan natin yung the flesh profited nothing. Ang pinaka-agenda ng kingdom ni Jesus is spiritual. Di ba? At yung pinaka-factor ng ating espiritu, yung mind. Kasi yung mind ang nag-a-analyze, ang may understanding, ang tumatanggap at nakikinig ng salita, umuunawa, at ito rin ang faktor ng ating pagkatao na maniniwala, mananampalataya. Kaya ganun kahalaga yung salita ng Diyos. Sabihin mo, born again ka, pero wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos. Yeah. Paano tayo naging body? Paano tayo naging temple? Ang Holy Spirit ay nananahan ngayon sa katawan ni Kristo, sa church. Ito rin ang temple. Ito rin yung kanyang city, holy city. Ito rin yung kanyang land. Ito rin yung kanyang nation. Ito rin yung Zion, Mount of Zion, Jerusalem. Tayo yung holy, spiritual Jerusalem. Paano masabing nakapaloob ka talaga sa body of Christ? Tingnan niyo yung John chapter 14, verse 23. Ito yung karakter ng mga nakay Kristo at pinanahanan ni Kristo. Tingnan natin. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. Diba? Iingatan niya, mamahalin niya, ite-treasure niya yung kanyang salita. Ano mangyayari? And my Father will love him. And we, the Father and the Son, will come unto him. Will come, ano sumunod? And make our abode with him. At kami ay mananahan sa Kanya. Maliwanag po ba? So doon lang madidetect mo, ako'y ba'y kasama sa body ni Christ? So kung ang isang tao walang pagmamahal sa salita ng Diyos, walang interest, hindi priority, hindi binibigyan ng authority, delikado. Kasi yun yung nagbibigay ng knowledge. At talaga bang malago ka sa pananampalataya? Diba? Huwag niyong kakalimutan yan, John 14:23. Yan yung pangako ni Jesus. Yung John 14 kasi ang context ng John 14, in my Father's house are many mansion. Sino yung mansion? Yung mga believers. Sabi niya, ako'y pupunta sa aking ama sa langit at ako'y hahanda ng dako niyong kalalagyan. Yun ay nung ginawa niya sa krus. Pagkatapos pumunta siya sa langit, pumasok sa dakong kabanal-banalan, which is heavenly. Pagkatapos, nag-offer siya ng dugo para yung lahat ng mananampalataya sila yung magiging mansion. Diba? Malinaw po yun. So, ang talagang isinilang na muli, ang talagang body of Christ, ano sabi dyan? Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. O diba? Salita din ng Diyos ang nagiging daan para ang isang tao ay ma-born again. Kailangan talaga natin magkaroon tayo ng breakthrough doon sa religious mindset na basta mabait, basta tumatawag sa Diyos. Sabi ko nga, doon sa mag-asawa, ang communication ay dalawang two-way. Tayo ay nananalangin, pero hindi sapat na ikaw lang ay nananalangin para masabing ikaw ay may relasyon sa Diyos. Kasi kailangan ang Diyos din ay nagsasalita. Sabi ko doon sa mag-asawa, hindi pwedeng yung babae lang ang magsasalita at yung lalaki nakatahimik lang. Hindi, pareho silang nagsasalita sa isa't isa. Kung ano yung kanilang mga idea, suggestion para sa ikagaganda ng kanilang pagsasama. Pag mayroong problema, paano gagawin natin? Both of them ay mayroong communication. Ganon din ang church kay Kristo. Si Kristo ang pinaka-head, ang pinaka-isipan. Sumusunod yung body sa lahat ng kaisipan na mayroon si Kristo. Di ba? Parang simple lang naman talaga para maintindihan at hindi para natin pahirapan yung ating mga sarili. So, makikita natin, madidetect natin, madadiagnose natin, am I in Christ? Ako ba'y na kay Kristo? Napakaganda nun kasi matitiyak mo na kay Kristo ka lamang pag ikaw ay talagang mayroong pagmamahal, pagtitiyaga, at priority, at kayamanan mo, at buhay mo. Sabi ko nga, mayroon tayong dalawang pagkatao. Nung na-born again, ang isang tao, naging dalawa yung kanyang pagkatao. Isang outward man, which is physical, na ito ay naka-relate sa mga bagay na physical, material, financial. Walang masama doon. Pero, once na na-born again ka, isinilang ka sa espiritu, word. Kasi di ba sabi ni Jesus, the word that I speak unto you, yung mga salita na sinalita ko sa inyo, pawang espiritu. Sabi ko nga, huwag niyong isipin na yung espiritu, yung parang mga ghosts, yung mindset natin nung araw. The Spirit is the Word of God, salita. The word that I speak unto you, they are spirit. At ano yun? Dahil nanggaling sa bibig ng Diyos,
They are light. At ito'y nagbibigay ng buhay. Amen? Kaya patuloy niyang paglilinawin yung ating isipan sa katotohanan na dapat talaga maging priority ng mga anak ng Diyos at ang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama ay dahil sa kanyang salita. Kung ang salita ng Diyos ay spirit at ang sabi ng John 17, sanctify them in truth. Thy word is truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So therefore, the word of God is spirit at truth. Diba? Espiritu, kaya kung tawagin ay the spirit of truth. Kaya makukuha natin na ang totoong pagsamba ay pagmamahal sa kanyang salita. Yung sinasabi sa John chapter 4, verse 23, sinabi niya sa babaeng Samaritana, the hour cometh, and now is, at ngayon na nga, kasi kaharap niya si Jesus. At si Jesus ay nagsasalita sa kanya. When the true worshipers, ang tunay na mananamba, shall worship the Father, sasambahin ang Ama, saan? In spirit and in truth. Ano yung spirit and in truth? The word, diba? Diyan mo magagamit yung the Bible interpret itself, diba? Sabi ni Jesus, the word that I speak unto you, they are spirit and they are light. Tapos wala tayong gana. Tapos wala. Pag sinabi, halika, ay may pupuntahan ako. Di ba tayo nagdaramdam tayo pagka sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong anak, na mayroon kang pinapahalagahang importanteng sinasabi, pero kung yun ay hindi nila, makita mo na hindi mo nila pinapahalagahan, masasaktan ka, malulungkot ka. Kasi hindi mo naman iniisip yon at sinasabi yon para sa sarili mo na makita lamang ng magulang na sumusunod ang kanyang anak. Hindi. Kundi kaya niya sinasabi yon dahil ang pagmamahal ng magulang ay para sa kabutihan ng kanyang anak. How much more yung Diyos? Kung talagang born again tayo sa salita ng Diyos, ipa-priority natin at magpapakababa ka, hindi ka magmamayabang at hindi ka magmamataas kung hindi magpapasubmit ka sa salita ng Diyos. Amen. Diba? Simple lang naman 1 + 1 = 2. Madidetect mo sarili mo kung ikaw ay sa Diyos o kung ikaw ay natatangay lang at ang lamang sa iyo ay yung laman. Kagaya ng mga Hudyo na kausap ni Jesus sa John chapter 6. Sumunod lamang sila kay Jesus dahil after lang sila sa physical blessing. Yun lang ang agenda nila. Yun ang importante sa kanila. Yung kasiyahan, yung pangangailangan ng physical. Di naman yun babaliwalain ng Diyos. Pinakain nga sila Pero nalulungkot lang si Jesus sa mga Hudyong kausap niya that time na yung pinakasinasabi niya na gumawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis at nasisira, gumawa kayo dahil sa buhay na walang hanggan. So, maniniwala ko na mas maganda ang buhay na walang hanggan kaysa idinudulot na ibinibigay ng kagandahan ng laman. Wala namang masama. Part ng pagkalikha ng tao, meron kang physical. Di i-enjoy mo at nagpapasalamat ka rin sa Diyos. Pero hindi doon natatapos na ang kaligayahan lamang na ine-expect natin na ibibigay ng Diyos ay sa physical. Diba? Suma total, magiging malawak at maliwanag ang katotohanan sa ating isipan kung ano yung pinaka-agenda ng salita ng Diyos. Kasi sabi ko, the best na maika-counsel ko sa inyo, wala nang iba. Kasi maraming mga tao ngayon, sanay at mahusay na sa pamumuhay sa lupang ito. Magmasipag ka lang, huwag ka lang magpabaya, huwag kang bulagsak, magiging maganda buhay. Pero how about yung kaalaman sa buhay na walang hanggan? John 17:3. And this is life eternal. Ito ang buhay na walang hanggan. That they might know thee. Ang makilala ka, the only true God, ang tunay at isang Diyos at si Jesus, ang Panginoong Jesucristo, whom thou hast sent. Yung pagkilala, yun po yung napaka-importante. Meron po akong ilang mga bagay na idadagdag sa mga naging paksa natin. Kung sa paningin ng Diyos, kasi tapos na yung judgment sa kasalanan Sa paningin ng Diyos, isa lang ang nagiging parang masama sa kanyang paningin. Hebrew chapter 3, verse 12. Sabi niya, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama. Ano yung pusong masama? Na sinasabi sa Hebreo, na walang pananampalataya. So ito yung magiging masama, yung merong evil heart of unbelief. Okay, sumahin mo. Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Tapos, wala kang gana sa salita ng Diyos. Di ba? Ano sabi? Mag-ingat kayo mga kapatid. Baka merong sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo. Saan? Sa Diyos na buhay. Di ba? Yung being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Sabi ng Ephesians 4:18. So, hiwalay. Pag wala ka sa salita ng Diyos, totoo nun, hiwalay ka sa Diyos. So, dapat magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Ang stand natin, ang Diyos talaga natin, ang siyang nangunguna sa atin. He is the head and we are the body. Abay, nagkakaisa tayo sa pananampalataya. Isang espiritu, isang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Lalo na doon sa kanyang ginawa sa krus ng
Kalbaryo. So yan, mag-ingat tayo. Baka meron daw pusong masama, yung walang pananampalataya, na yan ang nagpapahiwalay sa Diyos na buhay. Kaya ang bili niya, verse 13 and 14, sabi niyan, but exhort one another. Mari nga, daily pa eh. Tayo, Sunday, pagkatapos, isang oras lang, kaunting oras lang, di ba? Kaya nga minsan hinihiling ko, sana nga masanay tayo, maging mabalyo natin. Alam niyo po kasi, ang mga relihiyon may mga bina-values. Ano man ang binalue mo, gagawin mo yon. Pero kung matutunan natin na maliwanag na dapat i-value natin ay salita ng Diyos, magbibigay ka ng time dyan. Sabi ko nga, meron tayong law, meron tayong commandment. Lalo na nang ikaw ay nasa pag-ibig ng Diyos, pero walang condemnation, pero meron tayong commandment na hindi kagaya ng law ng may curse, di ba? May death. Pero ang isang bagay na naisip ko, kung talagang ikaw ay na-born again, napapasakop ka, bihag ka ng pag-ibig ni Kristo. Di ba sabi nung 2 Timothy chapter 10 verse 4 and 5, bringing every thought into captivity, lahat ng isipan, binibihag ko, sabi ni Paul, patungo sa ginawang pagsunod to the obedience of Christ. Ang obedience of Christ ay walang iba kung hindi yung krus. Di ba sabi ng Philippians, namatay siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, sa krus. Ito yung obedience of Christ. At yan din ang faith of Christ. Para sa atin, pinagkalooban niya tayo, siya ang nanampalataya na tayo ay tutubusin sa kasalanan. Na yung imposible ay gagawin niyang posible. Amen? Amen po ba? Naging posible ba sa bawat isa sa atin yung imposible? Hindi po yan nakapokus doon sa may problema ka, parang imposible na makaalis sa problemang yan. Hindi po. Ang context talaga nung yung imposible ay naging posible, imposible na tayong maligtas sa ating gawa, sa ating paraan. Pero sa Diyos, sabi niya, posible. Lahat ng bagay sa Diyos ay posible, lalo na yung pagkakalagay ng tao sa kasalanan. Diba? Kaya, pag pinag-aralan natin, magiging sabik ka palagi. But exhort one another daily. Diba? Sa kanila noon kasi, malapit na dumating yung tinatawag na matinding kapighatian. Kaya, ichina-challenge sila sa Hebreo na lalo pa ninyong double time. Ngunit kayo yung mga aralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. So alam naman natin, sabi ko nga, kung maaari nga, di ba, pag nakapakinig ka, wow, liwanag, wow, ang ganda. Pero pagka ikaw nag-isip na ng mga bagay na narito sa lupa, may time, yung momentum nung ganda nung kapahayagan ng salita ng Diyos, nalilimutan natin. Kaya dapat talaga yan, continuous. Yung pananampalataya, nabubuhay tayo sa pananampalataya, the just shall live by faith. Kung yung physical, the outward man, ay nabubuhay na kailangan 3 times a day, kakain, may merienda pa, para lamang ma-maintain mo yung masihan ang laman at maging malakas. How much yung spiritual life na kung saan yun ang pinakamahalaga sa bahagi ng ating pagkatao. Agree po ba kayo? Diba? Kung pinapahalagahan natin ang physical, lalo na yung spiritual. Kaya sabi doon, exhort one another daily. Tapos, ang sabi ng 14, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Di ba? Kabahagi na tayo ni Kristo. Body of Christ na tayo. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatan. Di ba? Anong sabi? Kung ating iniingatan. Ano iniingatan? Yung pera mo, yung kalusugan mo, yung pamilya mo, hindi po masama. Pero ang sinasabi ditong, kung ating matibay na iniingatang matibay, ang alin? Ang pasimula ng ating pagkakatiwala. Ano ang pinagkatiwalaan na tinutukoy dito? Yung ginawa ni Kristo, yung pinaghirapan niya, yung tiniis niya na matupad sapagkat yun ang ipinapagawa sa kanya ng Ama hanggang sa matupad niya para sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Yung mga believers that time, and even us, maging tayo, pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Diba? Kaya sabi ko nga, so magiging ikaw na isang ama at isang ina, mahal mo iyong anak, mahal natin ang ating mga anak, hindi na tayo nakapokus lamang sa pisikal na pakinabang. Kung hindi nakapokus tayo sa mas malaking pakinabang at pag-ibig, at yun ay nanggaling sa Diyos, isinalin lang sa atin. Kaya nag-iwan ng kanyang mga salita para wag nating malimutan na habang nabubuhay tayo, the just shall live by faith. Amen? Di ba napakabuti ng Diyos na yung kanyang mga salita ay punong-puno ng pagmamahal at pagmamalasakit sa buhay natin. Ang kailangan nga lamang ay pahalagahan din natin dahil pinahalagahan kanya, pinahalagahan niya tayo, pahalagahan din natin. Wala nang ibang magagawa. Okay, so pinag-aralan din natin last Sunday na yung mabuting balita
yung ating pananampalataya ang pagsusunod natin, pagpapasubmit na tayo ay nagpapasakop at lumalakad sa kanyang kalooban at ito yung kanyang utos. Balikan nga natin yung Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Ngayon nga, sa kanya na makapangyarihan na sa inyo ay makapagpapatibay. Dito tayo nagiging matibay. Ayon sa aking ebanghelyo. So yun yung magpapatibay sa atin, yung ebanghelyo ni Pablo. At sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. So yun yung context na yun daw ang makapagpapatibay. Yung ebanghelyo na itinuro ni Pablo na ipinangaral ng Panginoong Hesukristo sa kanya. 26. Datapot nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan at ng mga propeta ayon sa ipinag-uutos ng Diyos. Pansinin niyo 'yon. The scripture and by the scriptures of the prophets according to the commandment of the everlasting God. So, yung commandment po is about the gospel na. Hindi na po yung law o commandment nung kay Moises o sa lumang tipan. Kasi nga, Christ is the end of the law. Tinubos na tayo sa kautusan. Diba? Sabi ng Galatians 3:24-25, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Di nila una yung mga Hudyo sa law para dalhin kay Kristo Jesus that we might be justified by faith. Naaaring ganap na tayo hindi sa kautusan kung hindi sa pananampalataya. Kaya sabi ng 25, but after the faith is come, ngayon nasa pananampalataya na tayo kay Kristo sa ginawa niya sa krus, we are no longer under a schoolmaster. Wala na tayo sa tagapagturo. Sino yung tagapagturo? Yung law. Yan. Nung dumating daw yung faith, tama yung Christ is the end of the law. At tinubos tayo sa law according to Galatians 3:13, di ba? Kaya sabi diyan, nung dumating tayo, kung tayo na sa pananampalataya na, wala na tayo sa law. Yan yung po yung law ng old covenant. Sa atin naman, yung law ni Adam, yung law of conscience. Kaya ngayon, natitiyak natin na meron pa rin tayong utos, pero ito'y utos na sa Espiritu. Gaya ng pinag-aralan natin sa Romans 8:1 and 2 kung bakit wala na ang isang mananampalataya sa condemnation. Siya po ay pinalaya na ng batas ng Espiritu na nagbibigay buhay, which is the gospel. Yun yung batas ng Espiritu na nagbibigay buhay. Kasi na born again tayo dyan, born in the Spirit. Pinalaya tayo sa batas ng kasalanan na ang bunga ay kamatayan. Ano yun? Yun nga yung law na nung namatay si Eva at si Adan, nung kinain nila yung knowledge of good and evil. Advice ko lang po sa inyo, tayo po mga mananampalataya, basahin nyo palagi yung Gospel of Christ. Kasi maganda nare-refresh. Ginagawa ko po kasi, ni Ann, pagka medyo, sinesharean ko pag medyo inaatake siya ng depression at nakakatulong. Nung sineshare ko, sabi ko, kita mo ganda, kaya wag kang masyadong ma-down kung may mga parang nangyayari dito sa physical na i-stress tayo, nalulungkot tayo. Kailangan natin ng spiritual dahil yun yung magbibigay ng kaisipan na overcomer na tayo. Diba? Wala na tayo sa sumpa ng kamatayan. Diba? Yung gates of hell, Hades, shall not prevail. Hindi na magtatagumpay. Kasi nga, dahil sa ginawa ni Kristo. Ito yung pinakautos lang. Ano sabi? Balik tayo doon sa Romans 16:26. But now is made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandments of the everlasting God. So, yun yung commandment natin ngayon. Made known to all nations for the obedience of faith. Sa pagsunod sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, diyan tayo pinagsasubmit, maging talagang mag-obey. Sa anong paraan? Yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin sa ginawa ni Kristo, yung mga bisa nito. Kaya napaka-importante kung bakit ko lagi po kayong sina-challenge na makabisa natin ito. Yung mga bisa niyan. Para pag may nagtanong sa'yo sa sarili mo, alam mo yung isasagot mo dahil yun ang pinaniniwalaan mo na wala nang kamatayan, meron ng eternal life, secured na yung ating inward man, yung ating espiritu. Ligtas na yun, di ba? Matatayuan mo talaga yun. Kasi nakasulat, nababasa natin. Doon, yun ang source ng ating pananampalataya. Kaya yun ang commandment sa atin. Magtiwala ka kung ano yung ginawa ni Kristo sa ating buhay, sa ating inward man, na tayo ay ligtas na. Di ba? Kaya makikita nyo doon sa Hebrew 8:10, para lang ma-establish na yan yung commandment, yan yung law na inilagay sa ating puso. Na kapag maliwanag sa'yo
Wala nang dapat magturo sa'yo kasi ikaw na nga magtuturo niyan. Ikaw na mag-share niyan kasi mga priest tayo. Tinawag tayo na royal priesthood. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. Alam natin, tayo na yung spiritual Israel. After those days, said the Lord, I will put my laws into their mind. Sa araw ng mga yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Kaya we have the mind of Christ. At sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. At ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Diba? Tayo ang tabernakulo, tayo ang templo. Yung kaisipan niya, nasa isipan mo na, nasa puso mo na. Ano yun? Yung kanyang pinakapangarap, yung pinatotohanan ng kasulatan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, lalo na sa bagong tipan, inihayag, lalo na sa ministry ni Paul, inihayag yung mystery ng gospel. Kaya, hindi na yan mawawala sa isipan mo. Nandun na yung inspirasyon na minsan meron tayong mga negatibong nararanasan sa physical, lungkot, dumarating sa physical, sa buhay sa lupang ito. Pero yung joy of salvation, yung righteousness, yung peace, yung joy in the Holy Ghost, hindi na mawawala. Amen? Nakasulat sa inyong mga puso, sabi ng Panginoon. Tuloy natin, verse 11. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kikilalanin ko ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalit-litan hanggang sa kadaki-dakilaan sa lahat. Ibig sabihin, kung ano man ang level ng buhay mo, mataas man ang antas ng buhay mo, mababa man ang antas ng buhay mo, kilala mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Diba? Yan yung sinasabi na batas, utos. Walang iba kung hindi yung ginawa niya sa krus. Verse 12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. O diba, hindi na ini-impute. Nasa ministry of reconciliation na tayo. Not imputing their sins anymore. Saan? Sa inward man. Dahil hindi kaya ng tao habang nasa laman siya, yung sinless life. Pero magiging maayos ang buhay mo. Hindi ka nagwawala. Kaya lang nagkakamali pa rin. Pero hindi na ibinibilang. Dahil naintindihan ng Diyos at kinuha niya lahat yung problema, yung sin, sins, law, and death, yung apat na elemento na naging problema ng tao. Kung babasahin nyo lang po yung Gospel of Christ, napakaganda nun. Nagiging lalong maliwanag at maganda yung pagkaunawa natin sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Their sins I will remember no more. Kasi nga, wala na siyang i-impute. At wala na siyang maaalala kasi in the spiritual realm, legit yung ginawa ni Kristo na yung kasalanan na nasa laman, hinatulan na sa kanyang katawan, sa krus. Tapos, namatay, wala ng buhay. At pagkatapos, inilibing. Kaya wala na siyang makikitang kasalanan. In the inward man ng isang tao, sa kanyang espiritu, banal na siya. For therein is the righteousness of God. Kaya nga yung kingdom of God is righteousness. Doon sa ating espiritu, matuwid na yon. Sealed na yon ng Holy Spirit. Sealed na yon ng dugo ni Jesus. Hindi na yon magkakaroon pa ng hiwalay na yon sa sin in the flesh. Kaya maintindihan mo rin yung circumcision. Inihiwalay yung masamang hilig ng laman. Ginawa din niya sa krus. In putting off the body of sin. Kaya maniniwala ka na yung ginawa ni Kristo, although yung ating carnal knowledge, hindi niya maintindihan yon. Pero yung iyong espiritu, yung isipan mo, nagtitiwala sa ginawa ni Kristo na tinapos na niya yung bisa ng kasalanan, kaya wala na siyang aalalahanin. So yung faith mo doon ka nagiging obedience. Kaya napaka-importante na yun ay maliwanag sa iyong isipan. Yun ang tunay na faith. Hindi po yung faith ng para sa physical. Kung meron man, okay, salamat. Pero ang pinaka-focus ng pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo. Yun yung commandment na magpakailanman na dapat yun ang ating ingatan na matibay sa ating buhay. Isa pa, punta tayo sa Hebrew chapter 10. Ganon din yan, relate yan. Verses 14 to 23. For by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Diba? Sa isang paghahandog ni Jesus, perfect na yung ating inward man. Pag pumukus ka sa flesh, pag pumukus ka sa outward man mo, hindi yan perfect. Kaya maliwanag, napakaganda nung ating journey na alam mo yung nangyari sa inward man, alam mo yung nangyari sa outward man. For by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Tapos, anong sabi ng verse 15? Wherefore the Holy Ghost also is a witness to us, for after that He had said before, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na 16, ito na ang tipang gagawin ko sa kanila. Kasi ninyo magaling, ito na ang tipan na gagawin ko sa kanila. Ito yung bagong tipan. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan. O ayan yung kautusan. Saan ilalagay?
sa kanilang puso. Huwag kayong magkamali na yung kautusan na yan ay yung law of Moses. Yan po yung gospel of Christ na binasa natin sa Romans 16:25 and 26. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang mga pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. O diba? Inulit na naman sa chapter 10. At kung saan may kapatawaran ang mga ito, ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Wala na, tapos na. After ng handog ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, bakit pa niya sinabing, it is finished? Naganap na. Wala na susunod. Wala ka nang gagawin. Ang gagawin mo na lang, manampalataya, magtiwala, ingatan at maging matibay. Diba? 19, mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Diba? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, nung siya'y sumigaw ng yung it is finished, di ba? Nahapak yung veil. Yung templo, ito yung Holy of Holies. Andito yung Ark of the Covenant. Nandyan yung Book of the Laws, yung Aklat ng Kautusan. Andyan din yung mana, yung kinain nila sa ilang. Andyan din yung rod ni Aaron, yung tungkod, di ba? And then ito yung holy place. Andito yung table of shewbread. Andyan yung incense. At saka andyan yung candlestick, yung 7 candlestick dito sa lugar na to. Ito naman yung outer court. Andito naman yung pinaka hinahandugan ng hayop. So, ito yung makapal na partisyon. Leather yan ng hayop, balat ng hayop. Na nung si Jesus doon sa krus ay sumigaw ng it is finished, nahapak yan. Ibig sabihin, malaya nang makakapasok doon sa, ito ay kinukonsider na nandito yung presence ng Diyos. Na kapag pumupunta yung priest once a year para maghandog ng kasalanan, sa kanyang sarili at sa bayang Israel ay bumababa yung clouds, yung presence ng Diyos, kaya Holy of Holies. Yan ay kinukonsidera na heaven. Kung saan nandun ang presence ng Diyos, yun ay sinasabing heaven. Pagkatapos, ngayon, malaya na makakapasok, sabi ng Hebrew. Kaya sabi dito, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Doon, dugo ng hayop, ibinubudbud dito para makover yung law, para makover yung law na wala nang makitang binabiolate sila, pero pansamantala lang yun. Pero sa ginawa ni Jesus, malaya na ang mga mananampalataya nakakapasok. At yung presence ng Diyos, tayo yung templo. Kaya naniniwala din tayo na yung ating espiritu nasa heaven na. New heaven and new earth. Dahil kung saan nandun ang presence ng Diyos, andun ang langit. Amen? Kailangan mong manampalataya. Hindi kayang unawain ng ating karnal na kaisipan. Pero we have to believe dahil tayo ang templo. Ang Diyos ay nasa atin na. Magiging maliwanag na lang ito after the physical life. Kaya tama yung sabi, yung ating mga mahal sa buhay na kay Kristo, na nawala na sa physical, kasama natin sa body of Christ in the spirit, in the spiritual realm. Hindi nagkakahiwalay. Sa kaisipan patungkol sa kalangitan, magkakasama na tayo, hindi na hiwalay. Ang hirap lang hagilapin ng kaisipang pisikal. Amen. Pero dapat masanay tayo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, nananampalataya. Napakaganda kung pagtsatsagaan nating pag-aralan at siya sa ating magaling. Okay, tuloy natin. Verse 20. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay ng kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, noon ang tabing sa templo, yung balat ng hayop. Pero pansinin nyo ito, kung ano yung tabing na sinasabing, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. Sa flesh ni Jesus, yun na lang ang pinakatabing. Even in our flesh, ito na lang ang tabing para makita mong maliwanag yung new heaven and new earth. So hindi ito nakalocate doon sa lugar na malayo na pupuntahan natin, ang turo ng relihiyon. Pupunta ka, marami kang dadaanan. Hindi po geographical place ang heaven. Ang heaven po ay yon ang tahanan ng Diyos. Tabernacle. Kaya sabi ni John doon sa Revelation, kung di ako nagkamali 21, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa bumababa mula sa langit papunta sa lupa. Amen po ba? Praise God. Tuloy natin. Hanggang verse 21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, anong dapat natin gawin? Paano ang ating application? Tayo ay magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So malinis na yung ating
puso, yung ating espiritu, nilinis na ng dugo ni Jesus. At yung mula sa ating masamang budhi, yung guilty feelings doon sa ating espiritu, wala na po yun. Na ating ingatang matibay. Ito yung kanilang instruction, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Kaya ka nag-aaral ng salita ng Diyos para maging totoo sa iyo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at huwag kang mag-alinlangan. Pero kung hindi mo yan babasahin at hindi mo pakikinggan at wala kang panahon, ano yung iyong pagtitibayin, paniwalaan? Kaya marami tayo matutuklasan kung ano yung dapat nating paniwalaan na ginawa ni Kristo sa ating buhay. Huwag mag-alinlangan sapagkat bakit? Tapat ang pangako. Amen po ba? Tapat po ba ang Diyos? Yun ang dapat mangyari sa ating isipan, ng pagtiwalaan natin. Iba ang physical, iba ang spiritual. Spirit of truth. Alam nyo, ang salita ng Diyos, sabi ng 1 Peter 1:23, sabi kanina, isinilang tayong muli, ipinanganak tayo sa pamamagitan ng binhi. At ang binhi ay si Kristo at ang kanyang salita. Hindi mo pwedeng papaghiwalayin. Naniniwala ka kay Kristo, kinukumpes mo, naniniwala ka kay Kristo, pero yung kanyang salita ay hindi natatanim sa ating isipan at ating puso. Hindi pwedeng mangyari yun. Laging kombinasyon si Christ, the capital W, verbo, at yung small letter W, espiritu, binhi, na yung binhi, alam naman natin yung binhi, halimbawa binhi yan. Pag nasa plastic yan, kinuha mo sa munisipyo, humingi ka ng binhi ng okra, binhi ng kung ano man gusto mong itanim. Wala pa yung buhay. Para yung meron kang Bible, naniniwala ka sa Bible, pero binhi yan. Pero walang buhay. Talaga namang walang buhay pa yan. Yung binhi, kailangan merong lupa. At yung lupa dapat ay mataba. Kailangan yung binhi ay matanim. Pag yan ay natanim, saka siya uusbong, magkakaroon ng buhay. Unti-unti. Kaya sabi, it is the spirit that quickeneth. Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Yung binhi na galing kay Jesus, galing sa Diyos. Hanggat hindi iyan natatanim sa isip at sa puso mo, hanggat hindi mo yan tinatanggap, i-analyze mo pa yan, saka mo pa siya pag-aaralang paniwalaan, hindi yan magkakaroon ng buhay. Kaya dapat yun ang madidetect mo kung ikaw ay na kay Kristo. Talagang pinagtsatsagaan mo, natanggapin, at ibinababa mo yung pride mo. Kasi meron tayo minsan pride yung katwiran, sariling prinsipyo. Pag hindi mo yan ibinaba at hindi mo tinanggap ang katotohanan, yung binhi, kahit hawak mo ang Bible, kahit naririnig mo, sabi ko nga, merong iba may head knowledge, ang daming alam, pero pwede palang hindi talaga lubusang tinatanggap na salita ng Diyos at tinetreasure at iniingatang matibay sa kanyang isip at sa kanyang puso. May danger po doon. Babalik tayo doon sa meron kang zeal, wala kang knowledge, wala kang word of God. Pwede rin meron kang knowledge, wala kang zeal kasi walang buhay. Yung salita na yung napapakinggan even for so many years, pero hindi mo siya tinetreasure at hindi mo lubos na pinagtitiwalaan, patay ang binhi. Hindi tayo bibigyan ng instruction ng salita ng Diyos kung hindi iyon ang proseso at kung hindi iyon ang totoo. Kaya sa isang church na malusog at talagang malago, ang salita ng Diyos ay buhay sa kanilang puso at isipan at talagang iyon ang may authority. Mula sa leader, mula sa nagme-mentor, hanggang sa mga body of Christ o sa miyembro ng church. Diba? Madidetect mo Ang salita ng Diyos ang magsasabi ng katotohanan. Hindi natin yan mapapasubalian. Kaya tama yung Galatians, do not be mocked. Huwag kang padaya, huwag kang padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Kung ano ang itanim ng isang tao, yon ang kanyang aanihin. Diba? So yung challenge ni Paul, search yourself. Siyasatin mo sarili mo. Hindi yun para ikondena sila. Para dalhin sila sa katotohanan. Sa atin, wala tayong condemnation. Andito na rin lang tayo, sabihin natin ang katotohanan. Tama po ba? Diba? Sa pamilya mo, masasabi mo, pag naunawaan mo ang salita ng Diyos, ang akin kayang asawa, ang akin kayang mga anak, masisiyahan na kaya ako na sila'y nag-aaral, professional? Masisiyahan ka na ba? Hindi. Hindi ka matatahimik. Ipagpe-pray mo at i-advise mo at paninindigan mo. Minsan, maaaring hindi ka pansinin, basta't gawin mo yung tungkulan mo. Yung tungkulin natin. Amen po ba? Church, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sabi ni Paul, pag ikaw ay born again na, sabi niya, Galatians 2, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Bakit? Merong buhay na pumasok sa kanya. Ano yung pumasok na buhay sa kanya? Pumasok yung binhi ni Kristo. Pumasok yung salita ni Kristo sa isip at sa puso niya. Kaya ngayon, hindi na siya nabubuhay as physical lamang. Nabubuhay na siya, pati yung kanyang inward man, yung kanyang isipan, captive na ni Kristo. Di ba? Bringing every thought
into captivity. So hindi tayo dapat makampante. Hindi naman ibig sabihin nito na ang hirap pala ng buhay kaysa naman. Hindi pinapakita kung ano yung tama at dapat at ibig ng Diyos. Sabi ko nga, si Paul, sabi niya, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo na nabubuhay sa akin. Dahil yung binhi ni Kristo, yung salita ni Kristo, at mismong si Kristo, nabubuhay na sa kanyang isipan. We have the mind of Christ. Kaya ang isang believer, lahat tayo priest. Kung hindi ka man pumunta sa unahan na to, makikita ko sa buhay mo, nag-iebanghelyo ka, nangangaral ka, kasi nasa iyo si Kristo. Nabubuhay na sa iyo si Kristo. Nasa isip mo, makapag-share ako, mag-invite ako, or hindi lamang para sa physical, makakapakinabangang pangkabuhayan, kung hindi andun sa iyo yung kaisipan na nagtutulak sa iyo, kailangan kong i-share para yung pinakamataas na tulong na nanggagaling sa Diyos, ma-share ko rin. Hindi lamang makatulong ako sa financial, physical, material na bagay. Diba? Amen po ba? Blessed po ba tayo?